Sa video ito, iisa-isahin natin yung top 10 na OLA na nasa Play Store. Ito, mga bagong labas lang to na mga nasa Play Store ha. Pero wala sa list ng recorded online lending platform ng SEC. Maging maingat kayo sa pag-utang sa mga ganitong klase ng OLA. Hindi porket nandiyan sa Play Store, legal o rehistrado yan. Ito, wala. Pero maaari nyo i-download sa Play Store. Pero bago natin simulan natin tatalakay ay maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po at paki-suportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito ay malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share para labaganap ang ating channel at aking mga social media. At hit na lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagre-review at sinisilip ko lang po kung anong proseso ng kanilang pagpapagutang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience at tamang expectations kung ano ang operation system nitong mga online lending apps na nadadownload natin sa mga App Store, Play Store at even sa mga websites. Okay? At isa pang paalala, hindi rin po natin kinukonsinti o hinahayaan at hindi na tayo nagpapayo na huwag mangutang at huwag magbayad. Paalala ko lang ha, maging maingat po kayo sa pag-apply. Hindi porket nandyan, uutangan agad. Okay, so simulan natin yung 10 OLA na inisa-isa ko muna. Marami pa eh, pero ito yung 10 lang na nakita ko muna ngayong araw na ito. Okay, unahin natin yung una kong nakita na wala sa list of recorded online lending platform ng SEC. Pag wala po dyan, hindi po sila authorized magpa-utang through online. Even the App Store, Play Store, and even sa website. Okay? Unahin natin itong si US Credit. Okay yan. US Credit ha. Ang lending company niyan, US Credit din. Kung sinilip ko sa SEC, meron, di ko, as a lending company, parang yun lang. Pero ulitin ko, wala siya sa list of recorded online lending platform. Then sumunod, ito subok ko lang, kaka-apply ko lang. At ito yung nasa isa kong channel, yung sa aking Johnny Depp, yung sinubukan ko ngayon. Ito po, panoorin yung video niyan kung ano yung OLA na yan. No? Yung Yaman Now Online Peso Loan. Under siya ng Best Friend Lending Corporation. Wala rin po siya sa list. Uulitin ko. Then sunod, itong si Creditera. Di ba? Puro halos bago yung maririnig nyo sa pandinig nyo. Akala nyo mga bagong OLA. Pero under siya ng Guldzara Lending Investor Corporation. Itong si Guldzara, para magkaroon lang kayo ng ideya kung ano to, ito po si GZLend na naipost na rin po ng SEC na wala sa list of recorded online lending platform. Tapos siyang mawala yung GZLend, naging Yulen. Di ba? Tapos ngayon, si Creditera. Kumbaga, palit ano lang siya, app. Palit pangalan app. Okay? Itong si P-Link Finance Peso Loan na under naman ng Cashpedia Lending Corporation, gusto ko rin siya subukan para masilip din natin kung ano ba at kung okay ba ito. Pero paalala ko lang ha, hindi po kasi sinabi kong okay, utangan nyo na. Ulitin ko, wala to sa list of recorded online lending platform. Dahil kung yun yung mga SEC registered, ulitin ko, medyo hindi na maganda yung ibang ginagawa, nagkakaroon ng mga problema sa unfair debt collection practices, ito pa kayang mga wala sa list ng recorded online lending platform. Sinisilip ko lang para alam nyo kung magkano yung makukuha ninyo at kung magkano yung pwedeng i-offer sa inyo. At mag-isip kayo ng 1,000 beses bago kayo umutang sa mga gino. Okay, P-Link Finance. And then, si Peso Money Easy Online Loan. Okay, under po siya ng DSNC Lending Investors. Actually, pero parang narinig ko na yung DSNC, no? Sabi ko sa inyo, ako halos araw-araw sumisilip sa SEC. Wala ako naman nakikitang mga ganitong klase ng mga lending company na mayroong online loan apps na nasa list ng recorded online lending platform. Then, si ZRT Cash Loan, ZRT Credit and Lending Corporations, isa sa mga wala rin yan at marami rin complaint na naririnig ko ngayon dyan sa mga All Victims Community Group sa Facebook. Ito, medyo familiar din yung pangalan ng company niya, ng lending company. Pero yung OLA niya is Capit Cash Online Quick Loan. Sobrang dami nila talaga ngayon ng mga bagong pangalan sa Play Store. Pero familiar din sa akin yung Delicia Lending Investor and Trading. Hindi ako sure kung ano, pero
parang bumabalik talaga ako yung isip ko na parang familiar, di ba? Hindi ko lang maalala kung anong ola siya dati. Then, itong si Temple Cash Secure Loans, under siya ng Pera Loan 7 Lending Corporation. Ito rin, medyo familiar din sa akin, itong si Pera Loan, si Pera Loan 7, ay nasa dulo na ng utak ko, hindi ko lang maarok, no? Ulitin ko, itong mga palit pangalan lang. And then, si Pera Mada ng Acquire Lending, medyo parang nasubukan ko na rin, o baka hindi ko lang nagawa yung video, pero uulitin ko para magkaroon ako sa inyo ng shared honest reviews dito sa mga OLA na wala sa list. Okay, then the last, number 10, More Pautang Loan Hub. Itong si More Pautang ay under ni Metacash. Yes, SEC registered yung yung lending company, but in the list of recorded online lending platform, wala po sila. Kaya always double check, always check the details, always check the credibility ng mga OLA na nasa Play Store. Yes, madaling i-download, madaling mag-apply, at kung sakasakaling kayo ay mapagbigyan at mapautang nito mga to, asahan nyo na yung maaaring mangyari sa inyo. Once na hindi kayo nakapagbayad or either na wala pa sa due date, maaaring makaranas talaga kayo ng hindi magandang way ng collection. Like the 5 days pa lang, diba? Sabi ko sa inyo, itong mga ito, they are fly-by-nights. Even though may mga SEC registered sila, ibig sabihin, kung sila ay merong rehistrado o rehistro sa SEC, they can only do a loan in their fiscal office. Kasi lending company, wala naman sila sa list of recorded online lending platform. Para ulit-ulitin ko yung mga words na to, ha. Kasi yung karamihan sa atin magtatanong kung kailan nakautang na. Hindi mo na i-research, hindi mo na alamin kung siya ba ay legit, kung siya ba ay pwede magpa-utang online, di ba? Tsaka tayo nagtatanong kung kailan huli na. Kung kailan meron ka ng problema, kung kailan kakaroon ka na ng harassments, kakaroon ka na ng problema sa iyong data privacy, kung kailan napopost ka na sa Facebook, di ba? Tapos, ulitin ko, yung mga ibang ito, yung mga ganyan, pwedeng mag-auto-disburse. Kaya maging maingat kayo. Hindi porket nag-apply kayo na susubukan nyo lang. Once na makapagbigay kayo ng inyong GCash o e-wallet or anything that can disburse their money into your account, minsan automatic at hindi nila nililinaw sa inyo kung magkano makukuha ninyo. Like ako, nakaranas ako sa ibang mga OLA na fly-by-night. Ang sabi, 1.5. Pagkatapos biglang na receive ko is 1.1. Pagkatapos ang utang ko is 2,000. Di ba? Ang pinakita lang 1.5 eh. Nung na-disburse na, tsaka lang pinakita 2,000 pala yung approve sa akin. Di ba? Naglolokohan talaga. Kaya maging maingat kayo sa mga geto klase ng mga OLA binabanggit ko at nakikita ko sa Play Store. At sana nakatulong ang video to. Muli maglalambing ako sa inyo. Napakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa ulitin.